Umaasa ang ina ni Mary Jane Veloso na personal niyang makakausap si Pangulong Duterte para umapilang tulungan ang kanyang anak. Balak naman ng judge na lumiliti sa kaso ni Mary Jane laban sa kanyang mga recruiter na puntahan ito sa kulungan sa Indonesia para kunan ng pahayag. Pero tutol dito ang depensa. May report si Oscar Oida. Matyagang naghintay sa buong maghapon ang ina ni Mary Jane Veloso na si Aling Celia sa tanggapan ng migrante sa Quezon City. Umaasa ito na anumang sandali ay bigla siyang ipatawag ni Pangulong Duterte. Bagamat aminadong nabahala ng gusto sa mga naglalabasang balita na pumayag na raw si Pangulong Duterte na mabitay si Mary Jane, hindi raw siya naniniwalang magagawa ito ni Pangulong Duterte. Mahal na Pangulong Duterte, ang masasabi ko lang po sa inyo, alam ko po na galit po kayo sa drug, pero iba po yung kay Mary Jane. Biktima lang po ng drug si Mary Jane. Ngayon po namin kailangan ng tulong ninyo, ang malasakit ninyo, ang tapang ninyo. Tulungan po niyo si Mary Jane na ipaglaban po ninyo siya. Huwag po kayong pumayag na tulad po niya ibinabalita na kayo daw po pumayag ng bitayin siya. Hindi po kami naniniwalang pamilya Veloso. Nananatili raw mataas ang kanilang pag-asa, lalo pat nakikita niyang paganda ng paganda ang takbo ng kaso laban sa mga recruiter ni Mary Jane. Balita pa nga raw niya, balak mismo ng judge na sadyain si Mary Jane sa Indonesia. Siyempre, malaking bagay ho yun. Makakatulong kay Mary Jane po yun pagka pumunta siya. At makatestigo na ho si Mary Jane. Yun ang hinihintay naman ho namin mangyari. Ngunit pinapaharang na ng Public Attorney's Office ang plano ng RTC Judge ng Nueva Ecija na magtungo sa Indonesia para kunan ng pahayag si Mary Jane. Sa isang manifestation, giniit ng PAO na magiging katatawanan daw ang proseso kung kukunan ng judge ng deposition si Mary Jane doon. Puro kasinungalingan daw kasi ang mga alegasyon sa mga sinasabing recruiter niya na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Kliyente ng PAO sina Serio at Lacanilao. Sabi ng PAO, hindi illegal recruiters ni Mary Jane ang dalawa. Ang nakabiktima raw kay Mary Jane ay ang mga nakilala nitong African-looking men. Ang isa raw sa mga ito ay kinilalang alias Ike na siya raw nagpadala kay Mary Jane ng bagahing may droga. Sinubukan ng GMA News na hinga ng pahayag si Judge Anarica Castillo Reyes pero tumanggi itong humarap sa amin. Ayon sa Clerk of Court na si Attorney Alejandrino Ducusin, wala pa raw balak si Judge Reyes na kuhanan ng deposition si Veloso. Samantala, umapila naman ang isang obispo ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP kay Pangulong Duterte na isalba ang buhay ni Mary Jane. Ayon kay Bishop Ruperto Santos ng CBCP Commission on Migrants and Itinerant People, nakalulungkot daw ang magkakasalungat na balita sa kung ano ang sinabi ni Pangulong Duterte kay Indonesian President Joko Widodo. Nanawagan si Bishop Santos na bilisan ang paglilitis sa kasong isinampa ni Veloso laban sa kanyang mga recruiter. Nanawagan din ang obispo sa publiko na ipagdasal si Veloso. Oscar Oida, GMA News.